Walang puwang ang isang kriminal sa bahay na ito, Maribel. Layas, at isama mo na ang batang iyan na hindi ko sigurado kung sa akin ba talaga. Ang mga salitang yun ni Ricardo ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Maribel. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hawak-hawak niyang tray ng espesyal na adobong puti, ang paboritong putahe ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga paa, ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang mamahaling lalagyang seramika ay bumagsak sa makintab na sahig na durog sa libu-libong piraso, at ang puting sarsa ay kumalat na tila isang mantsa ng pagkakanulo sa gitna ng kanilang marangyang sala. Walang ingay na lumabas sa bibig ni Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinapalan ng tuyong abo, at ang kanyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang humawak sa kanyang 7 buwang tiyan. Doon sa loob, naramdaman niya ang malakas na sipa ng kanyang anak. Tila ba nakikiramay ang munting anghel sa bagsik ng boses ng kanyang ama. Sa likuran ni Ricardo, nakatayo si Selena. Suot ang isang mapang-uyam ng ngiti habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ng lalaki. Ang mga pulis na nasa pintuan ay tila mga aninong naghihintay na lamunin ang huling hibla ng kanyang dangal. Ricardo, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Maribel ay halos pabulong na. Isang basag na tunog na nagmula sa kailaliman ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Anibersaryo natin ngayon. Niluto ko ang paborito mo. Paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na yan? Ngunit ang tanging tugon ni Ricardo ay ang paghagis ng isang makapal na folder sa kanyang paanan. Ang mga papeles ay nagkalat, naglalaman ng mga pekeng pirma at dokumentong nagpapatunay na siya raw ang nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ng mga De La Vega. Huwag ka nang magmalinis, Maribel. Kitang-kita sa mga ebidensya. Ginamit mo lang ako at ang pamilya ko. At ang batang iyan. Sigurado ka bang sa akin yan? O bunga ng pakikipaglandian mo sa iba para makuha ang pera ko? Sa bawat salitang binitawan ni Ricardo, tila may isang bahagi ng pagkatao ni Maribel ang namamatay. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan sa harap ng altar. Ang lalaking hinalikan ang kanyang tiyan gabi-gabi at binubulungan ng kanilang anak ay siya ring kumuha ng posas mula sa mga pulis. Ang lamig ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang kabaligtaran ng init ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Dalhin na ninyo siya, utos ni Ricardo sa mga pulis. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng semento. Ayaw ko nang makita ang mukha ng babaeng ito kahit kailan. Habang kinaladkad si Maribel palabas ng mansyon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay nagmistulang mga luhang humuhugas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang alisin ang dumi ng maling paratang. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kapangyarihan. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita ang pagsara ng malaking pintuan ng kanilang tahanan. Ang tahanang binuo niya sa pag-ibig, ngunit gumuho sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingan. Tumigil ang sasakyan ng pulis at sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, naiwan ang isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maribel habang hinihimas ang kanyang tiyan sa loob ng malamig na rehas. Paano nga ba nagagawa ng isang pusong nagmahal ng tapat na maging ganito kamanhid? At hanggang kailan kailangang magbayad ng isang inosenteng ina para sa kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa? Huwag mong hawakan ang tiyan mo na tila ba ginto iyan. Dito sa loob, lahat tayo ay basura. At ang basurang tulad mo ay walang karapatang magreyna-reynahan. Ang boses na yon ni Gilda, ang tinaguriang mayor ng selda, ay kasing gasgas ng kinalawang na rehas na nakapalibot sa kanila. Sa loob ng maliit at masikip na espasyong ito, ang hanging nalalanghap ni Maribel
ay hindi na ang samyo ng mga mamahaling pabango sa kanilang mansyon, kundi ang malansang singaw ng pawis, ihi, at ang nagnanaknak na kawalang pag-asa ng mahigit 30 babaeng nagsisiksikan sa malamig na semento. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang kamay mula sa kanyang tiyan, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi niya naitago. Ang kanyang suot na mamahaling bestida noong gabing iyon ay punit-punit na at puno ng mantsa ng putik at luha. Wala siyang sapin sa paa at ang bawat hakbang niya sa madulas na sahig ng selda ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. O ano pang tinitingin-tingin mo? Kunin mo ang basahan at simulan mo nang linisin ang kubeta. Siguraduhin mong kikinang yan. Kundi ay sa tabi ka ng butas na yan, matutulog mamaya. Utos muli ni Gilda habang nakataas ang isang paa sa kaisa-isang bakanteng papag. Sa kabila ng bigat ng kanyang 7 buwang pagbubuntis at ang pamamanas ng kanyang mga binti, lumuhod si Maribel. Ang bawat kuskus niya sa maruming sahig ng palikuran ay tila pag-ukit ng sugat sa kanyang pagkatao. Ang masangsang na amoy ay bumabaligtad sa kanyang sikmura, ngunit pilit niyang tinitiis. Iniisip niya si Ricardo, ang lalaking dapat ay kasama niya sa pag-aabang sa pagsilang ng kanilang anak. Ang lalaking sa halip na maging sandigan ay siya pang nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Habang hinihingal sa paglilinis, biglang nagdilim ang paningin ni Maribel. Ang ingay ng mga nagtatalong preso ay tila naging isang malayong ugong. Ang init ng tanghali na dumadaloy mula sa maliit na rehas sa itaas ay tila naging apoy na tumutupok sa kanyang huling lakas. Naramdaman niya ang marahas na pagbagsak ng kanyang katawan sa semento. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, ang tanging nasambit ng kanyang mga labi ay ang pangalan ng kanyang anak. Nagising si Maribel sa loob ng infirmary, isang silid na hindi rin nalalayo sa selda dahil sa amoy ng gamot at kalumaan. Isang matandang nurse ang nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkaawa. Masyadong mataas ang iyong presyon, iha. At kulang na kulang ang sustansya sa katawan mo. Kung hindi ka mag-iingat, baka hindi na umabot ang bata sa kabuwanan mo. Seryosong pahayag ng nurse habang tinitingnan ang chart. Napahagulgol si Maribel, isang tahimik na pag-iyak na yuyumanig sa kanyang buong katawan. Kailangan kong mabuhay. Kailangan naming mabuhay ng anak ko. Siya na lang ang meron ako. Nang ibalik siya sa selda ng hapong yun, hindi na nakayuko si Maribel. Bagaman nanghihina, may isang bagong apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Naupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa kauna-unahang pagkakataon mula ng makulong, nanalangin siya ng taimtim. Hindi para sa kanyang kalayaan, kundi para sa lakas na protektahan ang munting buhay na tumitibok sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang katahimikang yon ay muling bumasag nang lumapit si Gilda. May hawak na isang matalim na kutsarang plastik na ginawang tila patalim. Akala mo ba ay makakaligtas ka dahil lang nahimatay ka? Dito sa mundo ko, ang mahihina ay kinakain ng buhay. At ang batang iyan, isang pabigat lang iyan na dapat nang mawala. Nanigas ang buong katawan ni Maribel. Ang panganib ay hindi na lamang nasa labas ng rehas, kundi nasa mismong loob, katabi niya sa dilim. Huwag ka munang lumabas, anak. Wala tayong matatakbuhan dito sa dilim. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Maribel ay nauuwi sa isang gapi na hininga. Sa gitna ng malalim na gabi, kung kailan ang tanging maririnig sa loob ng selda ay ang malalalim na hilik ng mga pagod na bilanggo at ang malayong tunog ng kuliglig sa labas ng pader, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang hapdi. Hindi ito katulad ng gutom na madalas niyang maramdaman o ng kirot ng kanyang mga pasang natamo mula sa pagtatrabaho. Ito ay isang parang nagniningas na bakal na gumuguhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Isang hudyat na ang oras na pinakaaasam at pinakakatakutan niya ay dumating na. Napahawak siya sa malamig na rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kinalawang na bakal upang pigilan ang pagsigaw.
Ayaw niyang magising ang mga kasama. Ayaw niyang maging mitya na naman ng galit ni Gilda. Ngunit ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang marupok na katawan. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Sa sandaling ito, ang imahe ni Ricardo ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang ala-ala ng kanilang mga plano para sa nursery room, ang malambot na kama, at ang amoy ng bagong ligo na sanggol. Ngunit ang alaalang iyon ay mabilis na nilamon ng realidad ng maruming semento at ang amoy ng disinfectant na nanunuot sa kanyang ilong. Isang mainit at magaspang na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Maribel, iya, huminga ka ng malalim. Huwag mong pigilan ng hangin. Iyon si Nanay Ising, ang pinakamatandang bilanggo sa kanilang pangkat. Sa kabila ng madilim na silid, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-unawa. Siya ang naging tanging sandigan ni Maribel sa loob ng nakalipas na mga buwan. Hindi na nag-atubili ang matanda. Buong lakas niyang kinalampag ang pintuang bakal, hindi alintana kung magalit ang mga gwardiya. Ang tunog ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang desperadong tawag para sa saklolo. Mangganganak na siya! Tulong! Ang bata! Sigaw ni Nanay Ising. Sa loob ng infirmary na halos walang sapat na kagamitan, ang liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya ang naging saksi sa pakikipaglaban ni Maribel para sa buhay. Ang bawat ire ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Walang asawang hahawak sa kanyang kamay. Walang pamilyang naghihintay sa labas ng pinto. Ang tanging kasama niya ay si Nanay Ising na patuloy na bumubulong ng mga dasal at ang isang nurse na pagod ang mukha mula sa magdamag na shift. Sa huling bugso ng kanyang lakas, kung kailan pakiramdam ni Maribel ay hihinto na ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matinis at malakas na iyak, isang himig ng tagumpay sa gitna ng isang lugar ng pagkatalo. Nang ilapag ng nurse ang maliit at mapulang sanggol sa dibdib ni Maribel, tila nawala ang lahat ng sakit. Ang init ng balat ng bata ay tila isang milagrong nagpabuhay sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Tiningnan niya ang maliliit na mata ni Angelo, ang mga matang kasing linaw ng nambanaw ng kristal at walang muwang sa lupit ng mundong kanyang kinalalagyan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Maribel ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang manipis na buhok ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Angelo, anak, tingnan mo ang lugar na ito. Tandaan mo ang lamig ng pader na ito. Sapagkat sumusumpa ako sa bawat patak ng aking dugo, hindi ka mananatili dito. Babawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Ang bawat luhang pumatak sa sementong ito ay babayaran nila ng higit pa sa yaman nila. Habang nakayakap sa kanyang sanggol, ang anino ng rehas sa sahig ay tila hindi na isang bilangguan para kay Maribel, kundi isang hagdan patungo sa kanyang muling pagbangon. Ang unang yak ni Angelo ay hindi lamang simula ng isang buhay, kundi ang unang nota sa isang awit ng paghihiganti at pagpapatawad na sisimulan niyang isulat sa loob ng selda. Huwag mo nang patagalin ito, Maribel. Pirmahan mo na ang waiver na ito kung ayaw mong lumaking basahan ng apo ko sa loob ng maruming kulungang ito. Isipin mo ang kapakanan ng bata, hindi ang pagiging makasarili mo. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol sa kanilang mansyon. Walang bakas ng awa habang inilalapag niya ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng kalawanging lamesa sa loob ng silid-pulungan ng bilangguan. Sa kabilang dako ng lamesa, nakaupo si Maribel. Yakap-yakap ang maliit na katawan ni Angelo na noon ay himbing na himbing sa pagtulog. Ang sanggol ay nakabalot lamang sa isang manipis at kupas na kumot na ibinigay ni Nanay Iying, isang matinding kaibahan sa marangyang telang sutla
na suot ng kanyang biyenan. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Doña Aurora, siya na lang ang natitira sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako humihinga pa sa impyernong ito. Huwag niyo naman siyang ilayo sa akin. Parang awa niyo na. Ngunit isang mapang-uyam na tawa lamang ang itinugon ng matandang babae. Ilayo? Inililigtas ko ang bata mula sa kahihiyahiyang dinala mo sa pamilyang De La Vega. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa kanya rito? Ang amoy ng basura at ang turo ng mga kriminal? Kung mahal mo talaga ang anak mo, ibibigay mo siya sa amin. Doon, magkakaroon siya ng pangalan, ng yaman, at ng buhay na hindi mo kailanman kayang ibigay habang nabubulok ka rito. Ginamit ni Aurora ang pinakamatalim na sandata laban sa isang ina, ang guilt. Sinabi niya na utang na loob pa ni Maribel na tinatanggap nila ang isang anak ng kriminal sa kanilang tahanan. Sa bawat salita, tila unti-unting pinupunit ang puso ni Maribel. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha at ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinuha ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa papel ay tila pagbura sa kanyang karapatan bilang isang ina, isang sakripisyong kasing pait ng kamatayan. Matapos makuha ang dokumento, hindi na nag-atubili si Aurora. Isang senyas lamang ang ginawa niya at agad na lumapit ang isang bodyguard upang agawin ang sanggol mula sa bisig ni Maribel. Hindi! Sandali lang! Hayaan niyo muna akong halikan siya sa huling pagkakataon. Ang pagsigaw ni Maribel ay nauwi sa isang paos na pagmamakaawa habang marahas siyang pinigilan ng mga gwardiya. Nakita niya kung paano nagising si Angelo at nagsimulang umiyak. Ang maliliit na kamay nito ay tila pilit na inaabot ang kanyang ina na unti-unting lumalayo. Ang malakas at mabigat na tunog ng pagsasara ng pintuang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na tila isang hatol ng panghabambuhay na pagkakaulila. Tumakbo si Maribel sa maliit na rehas na bintana. Pilit na tinitingnan ang pag-alis ng isang itim na kotseng may madilim na salamin. Habang lumalayo ang sasakyan, tila ba dahan-dahan ding binubunot ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Naiwan si Maribel na nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang katahimikan sa paligid ay naging isang nakakabinging kurot sa kanyang dibdib. Wala na ang amoy ng kanyang sanggol. Wala na ang munting tinig na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig na sumpa ang namuo sa kanyang isipan. Isang pangakong mas matibay pa sa rehas na nakapalibot sa kanya. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang ninanakaw ang kanyang langit bago siya magpasyang maging bagyong wawasak sa lahat ng humarang sa kanyang daan? Ang hustisya sa bansang ito ay parang isang laro, Maribel. At sa larong iyon, natalo ka hindi dahil sa wala kang katotohanan, kundi dahil wala kang boses. Ang mga salitang iyon ni Attorney Dante ay tumama sa pandinig ni Maribel habang sila ay magkaharap sa loob ng maliit at mainit na visitors area. Ang abogado ay isang lalaking may seryosong mukha. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng bawat maskara at ang kanyang suot na barong ay bahagyang gusot, tanda ng mahabang oras sa mga korte. Sa kabilang panig ng lamesa, si Maribel ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga pisngi ay hupyak, ang kanyang mga balat ay maputla dahil sa kakulangan ng sikat ng araw, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Tumingin si Dante sa mga kamay ni Maribel na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Isang buwan na ang nakalipas mula nang agawin sa kanya si Angelo, at simula noon, hindi na muling nakita ng sinuman ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng babae. Ang kanyang pighati ay naging isang malamig na bato
na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit po kayo naririto, attorney? Wala na akong pera, wala na akong ari-arian, at lalong wala na akong anak. Ang boses ni Maribel ay walang emosyon. Tila isang patay na hanging naglalakbay sa silid. Ano pa ang kukunin ninyo sa akin? Dahan-dahang inilabas ni Dante ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Hindi ako naririto para kumuha, Maribel. Naririto ako para magbigay. Naniniwala ako na inosente ka. Noong gabi ng pag-aresto sa'yo, ako ang isa sa mga abogadong nakakita kung paano ka kinaladkad ni Ricardo. Nakita ko ang takot sa iyong mga mata at alam ko ang hitsura ng isang taong nagsasabi ng totoo. Isang munting kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Maribel, ngunit mabilis itong napalitan ng pait. Ang paniniwala ay hindi sapat para buksan ang pintuang ito, attorney. Tama ka, sagot ni Dante habang inilalapit ang folder sa kanya. Kaya naman, hindi lang ako ang lalaban para sa'yo. Kailangan mong labanan ang sarili mong kahinaan. Sa loob ng susunod na 2 taon, habang inihahanda ko ang iyong apela, kailangan mong maging mas matalino kaysa kay Selena at mas matatag kaysa kay Ricardo. Narito ang mga libro tungkol sa batas at negosyo. Pag-aralan mo ang bawat pahina. Gawin mong sandata ang iyong isipan. Simula noong araw na yon, ang selda ni Maribel ay hindi na lamang naging silid ng pagdurusa, kundi naging isang silid ng paghahanda. Habang ang ibang mga bilanggo ay nag-aaway o nagpapalipas ng oras sa walang kabuluhang usapan, si Maribel ay nakaupo sa isang sulok, binabasa ang bawat letrang ibinibigay ni Dante. Natutunan niyang unawain ang mga pasikot-sikot ng batas na ginamit laban sa kanya. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pagmamakaawa, ay unti-unting naging direkta at may awtoridad. Ang kanyang anyo ay nagbago rin. Hindi na siya ang babaeng dahan-dahang lumalakad dahil sa takot. Ang bawat hakbang niya ngayon ay may layunin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging tila mga talim na nagmamasid sa bawat galaw sa paligid. Ang martir na asawa ay unti-unting nalulusaw at sa kanyang lugar ay sumisibol ang isang babaeng handang lumaban para sa kanyang dangal. Isang hapon, habang nag-aabot si Dante ng mga bagong papeles, napansin niya ang pagbabago sa aura ni Maribel. Ang kanyang pagkilos ay puno na ng kumpiyansa. Bakit niyo po ito ginagawa, Dante? Tanong ni Maribel, habang tinititigan ng diretso ang abogado. Hindi lang ito dahil sa katarungan, hindi ba? May galit ka rin ba sa mga De La Vega? Bahagyang ngumiti si Dante, isang nangiting may halong pait na hindi maipaliwanag. Sabihin na nating may mga utang na dapat bayaran at ikaw ang magiging mitya para masingil ang lahat ng iyon. Hindi na nagtanong pa si Maribel. Ang mahalaga sa kanya ay ang alyansang nabuo sa pagitan nila. Sa gitna ng dilim ng bilangguan, isang plano ang dahan-dahang nabubuo. Isang plano na hindi lamang tungkol sa paglaya, kundi tungkol sa pagbawi sa bawat segundo ng buhay na ninakaw sa kanya. Handa ka na bang lumabas at harapin ang mundong sumira sa iyo? Tanong ko ni Dante habang tumatayo na para umalis. Tumingin si Maribel sa maliit na bintanang may rehas kung saan tanaw ang isang piraso ng asul na langit. Ang mundong yun ang dapat na maghanda sa akin, Dante. Dahil sa oras na lumabas ako, hindi nila makikilala ang babaeng itinapon nila sa ulan. Ang malakas at mabigat na tunog ng pagsasara ng malaking pintuang bakal sa kanyang likuran ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. 5 taon. 5 taon na ang bawat hininga ni Maribel ay denumero, ang bawat galaw ay binabantayan, at ang bawat pangarap ay nakakulong sa 4 na sulok ng malamig na semento. Sa kanyang paghakbang palabas ng tarangkahan ng correctional, sinalubong siya ng isang uri ng liwanag na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang mainit na pagtanggap. Huminga siya ng malalim, hinayaang mapuno ang kanyang baga ng hanging malaya,
Hanging hindi amoy klorina o luma, kundi amoy ng kalsada, ng usok at ng pagkakataon. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang mga aklat na ibinigay ni Dante. Tumayo si Maribel sa gilid ng kalsada. Ang ingay ng lungsod, ang ugong ng mga dumadaang sasakyan, ang sigaw ng mga konduktor ng bus, at ang mabilis na yabag ng mga taong nagmamadali ay tila isang nakakalitong musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng 5 taon, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot nang wala siya at ngayon, tila isa siyang estranghero sa sarili niyang bayan. Maribel, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo sa tabi ng isang simpleng itim na sasakyan si Attorney Dante. Walang masyadong salita. Isang tango lang ang ipinalit ni Maribel. Alam ni Dante na sa sandaling ito, ang katahimikan ang pinakamabuting kaibigan ng babae. Saan tayo pupunta? Tanong ni Dante habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sa dati kong buhay, tipid na sagot ni Maribel. Dumaan sila sa tapat ng mansyong De La Vega. Mula sa loob ng sasakyan, pinagmasdan ni Maribel ang matatayog na pader na dati ay simbolo ng kanyang seguridad, ngunit ngayon ay tila isang kuta ng kasalanan. Nakita niya ang mga halamang rosas na siya mismo ang nagtanim noon. Lanta na ang mga ito at puno ng mga damo. Tila ba sumasalamin sa kawalan ng pag-aaruga sa loob ng bahay na yon. Isang sulyap lang ang ibinigay niya. Sapat na upang mapuno muli ang kanyang dibdib ng determinasyon. Hindi pa ito ang oras para kumatok sa pintuang iyon. Dinala siya ni Dante sa isang maliit na flower shop sa tapat lamang ng isang eksklusibong paaralan. Ang may-ari ng shop ay isang matandang kaibigan ng abogado na nangangailangan ng katulong. Para kay Maribel, ang trabahong ito ay hindi lamang para sa sahod. Ito ang kanyang vantage point. Sa loob ng shop, ang samyo ng mga sariwang bulaklak, mga rosas, lirio at carnation ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ang paghawak sa malalambot na talahib at ang pag-aayos ng mga buke ay nagbalik sa kanya ng pakiramdam na siya ay tao pa rin, na may kakayahan pa rin siyang lumikha ng maganda sa kabila ng kapangitan ng kanyang nakaraan. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa labas ng shop, ang tunog ng isang kampana mula sa paaralan sa tapat ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Maribel. Huminto ang lahat ng ingay sa paligid niya nang bumukas ang malaking gate. Lumabas ang mga bata, suot ang kanilang malilinis na uniforme, puno ng tawanan at sigla. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya ang isang batang lalaki. Ang bata ay may gupit na malinis, may mapuputing balat, at may mga matang tila bituin sa kislap, mga matang kopyang-kopya sa mga mata ni Maribel. Si Angelo. Hindi na siya ang sanggol na balot ng kupas na kumot. Siya ay isang 5 taong gulang na batang lalaki na puno ng buhay. Ngunit ang kislap sa puso ni Maribel ay biglang naging isang malamig na kurot nang makita niya kung sino ang sumundo sa bata. Si Selena. Nakasuot ng mamahaling damit, bumaba ito mula sa isang marangyang sasakyan at niyakap ang bata. Ang yakap na yon na dapat ay sa kanya ay ibinibigay ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Napahigpit ang hawak ni Maribel sa hose ng tubig hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang tubig ay patuloy na umaagos sa kanyang paanan. Nababasa ang kanyang suot na tsinelas, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa kanyang anak na ngayon ay tinatawag ang ibang babae na mami. Isang munting hakbang ang ginawa ni Maribel. Isang pagnanais na tumakbo at bawiin ang kanyang langit, ngunit mabilis siyang napatigil. Alam niyang, sa sandaling ito, isa lamang siyang hamak na tindera ng bulaklak sa paningin ng mundo. Habang papaalis ang sasakyan ni Selena at Angelo, naiwan si Maribel na nakatayo sa ilalim ng init ng araw,
Ang kanyang anino ay tila isang mahabang guhit ng pangungulila sa semento. Paano mo sasabihin sa isang batang hindi ka kilala na ang bawat patak ng luha mo sa loob ng 5 taon ay para sa kanya, at paano mo lalabanan ang isang kaaway na ngayon ay nagmamay-ari na ng puso ng iyong anak? Salamat po, beautiful lady. My car is safe na po. Ang boses na yon, na kasing linaw ng kristal at kasing lambing ng ihip ng amihan, ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid ng maliit na flower shop ay tila huminto. Ang ingay ng mga sasakyan ay naglaho, at ang tanging naririnig ni Maribel ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahang yumuko si Maribel upang abutin ang maliit na kulay, pulang laruang kotse na gumulong sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng kalyo at hirap mula sa 5 taon sa loob ng selda ay nanginginig habang hinahawakan ng plastik na laruan. Nang iangat niya ang kanyang tingin, doon niya nakita ang isang pares ng mga mata na tila salamin ng sarili niyang kaluluwa. Mga matang bilugan, may mahahabang pilik mata, at puno ng kawalang muwang. Ito ba ang hinahanap mo, anak? Ang salitang anak ay lumabas sa mga labi ni Maribel bilang isang pabulong na panalangin. Isang salitang matagal niyang kinulong sa kanyang puso. Tumango ang bata. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Opo, nahulog po kasi sa bag ko habang naghihintay ako kay Mami. Ang ganda po ng mga flowers niyo, parang kayo. Sa bawat salitang binibitawan ng bata, tila may isang karayom na tumutusok sa puso ni Maribel. Gusto niyang sunggaban ng yakap ang bata. Gusto niyang amuyin ang buhok nito at damhin ang init ng balat na ipinagkait sa kanya ng 5 taon. Ngunit nanatili siyang nakaluhod sa semento. Pinipilit na ikulong ang mga luhang nagbabadyang umagos. Alam niyang sa paningin ni Angelo, siya ay isa lamang estrangherong tindera ng bulaklak. Ano pong pangalan mo? I'm Angelo po. Pagpapatuloy ng bata, ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad. Maribel. Maribel ang pangalan ko, sagot niya, habang pilit na inaayos ang nagkakabuhol-buhol niyang lalamunan. Ang bait mo namang bata, Angelo, at ang galing mong mag-alaga ng laruan. Sabi po kasi ni Mommy, dapat careful ako sa mga things ko para hindi magalit si Daddy. Masayang kwento ni Angelo. My mommy is the most beautiful woman in the world, right? She's coming na po to pick me up. Ang bawat pagbanggit ni Angelo sa salitang mommy ay tila isang sampal ng realidad kay Maribel. Ang babaeng tinutukoy ng bata ay ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay, ang babaeng pinalit sa kanya sa tabi ni Ricardo. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa kanya. Ngunit pilit siyang ngumiti para hindi matakot ang bata. Biglang isang matinis na tunog ng busina ng sasakyan ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng paaralan. Bumukas ang pinto at lumabas si Selena. Suot ang isang mamahaling sunglasses at isang aura ng pagmamalaki. Angelo! Come here now. Sabi ko sa'yo, don't talk to people you don't know, especially people who look dirty. Sigaw ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Habang nakatingin kay Maribel, nabasa ang suot na apron dahil sa pagdidilig ng halaman. Coming, Mommy! Masayang sigaw ni Angelo habang tumatakbo patungo sa sasakyan. Lumingon ang bata at kumaway kay Maribel. Bye po, beautiful lady. See you tomorrow. Naiwan si Maribel na nakaluhod pa rin sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa kanyang dibdib na tila ba pinipigilan itong sumabog sa tindi ng pighati. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan, ang paglayo ng kaisa-isang rason kung bakit siya nananatiling buhay. Nang mawala na sa paningin ng sasakyan, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulgol. Ang bawat patak ng kanyang luha sa tuyong semento ay tila isang tinta na sumusulat ng isang panibagong sumpa.
Paano mo tatanggapin ang katotohanang ang iyong sariling laman at dugo ay tinatawag na mommy, ang babaeng pumatay sa iyong nakaraan? At paano mo hihintayin ang bukas kung ang bawat pagkakataon ay isang paalala na ikaw ay isang estranghero sa sarili mong anak? Ang ginto ng mga chandelier sa Mansyong de la Vega ay hindi kayang itago ang amoy ng nabubulok na pagsasama sa loob nito. Sa bawat hakbang ni Maribel, papasok sa service entrance ng mansyon, tila ba bumabalik sa kanya ang bawat alaala ng bawat sulok ng bahay na ito. Ngunit ngayon, hindi na siya ang may bahay na nag-aayos ng mga kurtina. Siya ay isa na lamang tagapagtustos ng mga bulaklak para sa gaganaping piging ng mga de la Vega. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang malapad na sombrero at ang kanyang suot na uniforme ay sadyang maluwag upang hindi siya agad makilala. Sa loob ng malawak na kusina, narinig ni Maribel ang matinis na boses ni Selena mula sa kabilang silid. Kulang na naman ang perang inilipat mo sa account ko, Ricardo. How do you expect me to maintain our status? Nakakahiya sa mga kaibigan ko kung ganito lang ang budget para sa party. Sinundan ito ng isang malalim at pagod na buntong hininga. Pera na naman ba, Selena? Ibinigay ko na ang lahat. Ang kumpanya ay hindi na kasing tatag ng dati. Intindihin mo naman ang sitwasyon. Ang boses ni Ricardo ay paos. Tila ba may nakadagan na mabigat na bato sa kanyang dibdib, malayo sa mapagmataas na lalaking nagtapon kay Maribel sa ulan noon. Sumilip ng bahagya si Maribel sa siwang ng pinto. Nakita niya si Ricardo na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, may hawak na baso ng alak kahit maaga pa. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Sa kabilang banda, si Selena ay abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko, suot ang mga alahas na dati ay pag-aari ni Maribel. Biglang pumasok si Angelo sa silid, bitbit ang isang guhit mula sa paaralan. "Mommy, look! I got a star po today!" Masayang sigaw ng bata. Ngunit sa halip na yakap, isang matalim na tingin ang ibinigay ni Selena. "Not now, Angelo. Can't you see I'm talking to your father? Go to your room." Nang tumalikod si Ricardo upang kumuha ng yelo, nakita ni Maribel ang isang bagay na nagpadugo sa kanyang puso. Mabilis na hinablot ni Selena ang braso ni Angelo at kinurot ito ng madiin. "Wala kang kwentang bata. Istorbo ka lang." Bulong ni Selena na puno ng kamandag. Ang bata ay napangiwi sa sakit. Pilit na pinipigilan ang pag-iyak dahil sa takot. Ang mga pasa sa braso ni Angelo na nakita ni Maribel sa school noon ay hindi pala aksidente. Ang kanyang anak ay biktima ng isang halimaw sa loob ng sarili nitong tahanan. Ang galit sa dibdib ni Maribel ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Gusto niyang tumakbo at saksakin ang tingin si Selena, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Habang inilalagay ni Maribel ang mga florera ng rosas sa sala, hindi niya napansin ang paglapit ni Ricardo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa marmol na sahig ay nagpabilis sa kanyang kabog. Huminto si Ricardo sa tapat niya. Ang amoy ng whiskey ay humalo sa samyo ng mga bulaklak. "Ang bango ng mga rosas na ito," sabi ni Ricardo sa isang malamig na tono. Parang katulad ng mga rosas na paborito ng dati kong asawa." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maribel. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Maribel ang gulat at kalituhan sa mga mata ni Ricardo, isang pagkilala na pilit nitong itinatanggi sa sarili. Ang pagkakabigla ni Ricardo ay nauwi sa pagbitaw niya sa hawak na basong kristal. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang ingay na tila ba bumasag din sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. "Maribel?" Ang pabulong na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hindi makapaniwala. Bago pa man makasagot si Maribel, narinig ang malakas na sigaw ni Selena mula sa itaas. Kasunod ang tunog ng isang bagay na itinulak. "You stupid child!
Sabi ko huwag kang papasok sa kwarto ko. Narinig ni Maribel ang pagdaing ni Angelo. Ang kanyang instinct bilang ina ay mas nanaig kaysa sa kanyang pagtatago. Nakita niya si Selena na pababa ng hagdan. Ang kamay ay nakataas, na tila ba nakahandang muling saktan ang bata sa harap ni Ricardo. Tumayo ng tuwid si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na 5 taon niyang kinimkim. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa railings ng hagdan. Humarang sa daan ni Selena bago pa man dumapo ang palad nito sa pisngi ni Angelo. Sino ka sa tingin mo para panghimasukan ang pagdidisiplina ko sa anak ko? Bitawan mo ang kamay ko, baka hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang boses ni Selena ay pumalahaw sa buong sala, matinis at puno ng pagmamataas, habang pilit niyang binabawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Maribel. Ngunit hindi natinag ang babaeng nasa harapan niya. Ang mga daliri ni Maribel ay tila bakal na nakakapit sa pulso ni Selena, sapat na upang maramdaman ng huli ang bigat ng galit na matagal nang kinimkim. Dahan-dahang binitawan ni Maribel ang braso ni Selena, ngunit hindi siya lumayo. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang balikat ay matatag, at ang kanyang paningin ay nakapako sa mga mata ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Ang takot na dati ay nananahan sa puso ni Maribel ay pinalitan na ng isang malamig na kapangyarihan. Ang pagdidisiplina ay itinuturo sa pamamagitan ng pagmamahal, hindi ng dahas. Ang boses ni Maribel ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. At ang batang ito, hindi siya nararapat sa kamay na marahas. Maribel? Ang boses ni Ricardo ay nanggaling sa likuran nila, puno ng pag-aalinlangan at gulat. Ang basong kristal na nabasag sa kanyang paanan ay tila isang babala ng unti-unting pagguho ng kanyang kasalukuyang mundo. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinititigan ang mukha ng babaeng itinuring niyang patay na sa kanyang nakaraan. Ikaw nga ba yan? Paano? Kailan ka pa nakalabas? Lumingon si Maribel kay Ricardo. Ang pag-ibig na dati ay nagpapatibok sa kanyang puso ay wala na. Ang tanging nakikita niya ngayon ay isang lalaking nabulag ng sariling kahinaan. Ang akala niyo ba ay mabubulok ako sa dilim habang nagpapakasasa kayo sa yaman niyo? Nagkakamali kayo, Ricardo. Ang katotohanan ay parang tubig. Gaano mo man pilitin na takpan, laging makakahanap iyan ng butas para lumabas. Si Selena, na noon ay nakabawi na mula sa pagkagulat, ay nagpakawala ng isang maasim na tawa. So nagbalik ang basurang galing sa kulungan? Tingnan mo nga ang sarili mo, Maribel. Isang hamak na tindera ng bulaklak. Akala mo ba ay may pakialam ang mundong ito sa sasabihin mo? You are a criminal, and I am the legal wife now. I am the mother of this child. Sa narinig na salitang mother, dahan-dahang lumapit si Maribel kay Selena. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang banta. Nang magkatapat sila, iniunat ni Maribel ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang gusot na kwelyo ng mamahaling damit ni Selena. Ang kilos na ito ay napakapino, ngunit ang panganib na dala nito ay nagpatigil sa paghinga ni Selena. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa papel o sa apelyido Selena. Bulong ni Maribel. Ang kanyang hininga ay malamig na tumatama sa pisngi ng kaaway. Isang maling galaw mo pa sa anak ko at sisiguraduhin kong ang rehas na kinulungan sa akin ay siyang magiging huling tanawin na makikita mo bago ka mabulok sa impyerno. Kinuha ni Maribel ang kamay ni Angelo na noon ay nanginginig pa rin sa takot. Hinaplos niya ang buhok ng bata nang may wagas na pagmamahal, isang ugnayan na hindi kayang putulin ng anumang kasinungalingan. Huwag kang matakot, Angelo. Hindi ka na muling masasaktan ng sino man hanggat narito ako. Habang naglalakad si Maribel palabas ng mansyon, bit-bit ang kanyang mga gamit na iwan ang katahimikang kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Ricardo ay nanatiling nakatayo,
Hindi alam kung sino ang lalapitan, habang si Selena ay nanginginig sa galit at takot. Sa labas, naghihintay si Dante sa loob ng sasakyan. May hawak siyang isang folder na naglalaman ng bagong natuklasan, isang ulat medikal na nagpapatunay na ang pagkabaog ni Maribel noon ay hindi natural, kundi bunga ng unti-unting paglalason sa kanyang pagkain. Nahanap na natin ang huling piraso ng puzzle, Maribel, sabi ni Dante nang makapasok siya sa sasakyan. Hindi lang pagnanakaw ang krimen nila sa'yo. Tinangka nilang patayin ang kakayahan mong maging ina bago ka pa man nila ipakulong. Napahigpit ang hawak ni Maribel sa kanyang bag. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ay naging isang malamig na determinasyon. Hindi lang hustisya ang kukunin ko sa kanila. Dante, kukunin ko ang lahat ng itinuturing nilang mahalaga. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa aking dangal. Ito ay para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking anak. Kailangan ng dugo ng bata. Ngayon din. Kung hindi, mawawalan tayo ng oras at baka hindi na siya umabot sa umaga. Ang tinig ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na umalinggaw-ngaw sa malamig at maputing pasilyo ng ospital. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Maribel ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang amoy ng disinfectant at ang matatalim na liwanag mula sa kisame ay lalong nagpadilim sa kanyang paningin. Kanina lamang, sa loob ng kanyang maliit na tindahan ng bulaklak, ang tanging iniisip niya ay kung paano muling masisilayan ang ngiti ni Angelo. Ngunit isang tawag mula kay Dante ang nagpabago sa lahat. Isang aksidente sa kalsada dahil sa kapabayaan ni Selena habang abala ito sa pakikipagtalo sa telepono. Nagmadaling tumakbo si Maribel patungo sa pintuan ng intensive care unit. Ang kanyang hininga ay gapi at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Anong ginagawa ng kriminal na ito rito? Wala kang karapatang lumapit sa apo ko. Umalis ka bago ko tawagin ang mga security. Ang sigaw ni Doña Aurora ay kasing talim ng isang latigo. Hindi alintana ang katahimikan ng ospital. Ang matandang babae ay nakatayo ng tuwid, suot pa rin ang kanyang maskara ng pagmamataas sa kabila ng trahedyang nangyayari sa loob ng silid. Patawarin niyo po ako, Doña Aurora, pero hindi ito ang oras para sa inyong galit. Ang boses ni Maribel ay nanginginig sa pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa kanyang dibdib. Anak ko ang nasa loob. Hayaan niyo lang akong makita siya. Kahit sa malayo lang. Anak? Sino ang tinuturing mong anak? Ang batang ninakawan mo ng kinabukasan? Singit ni Selena, nakararating lang. Ang kanyang mga mata ay mapula, ngunit halatang puno ng takot na baka siya ang masisi sa aksidente. Ricardo, paalisin mo ang babaeng ito. Siya ang malas sa pamilyang ito. Lumingon si Maribel kay Ricardo na nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Mukha itong taong hindi natulog ng maraming gabi. Gusot ang barong at puno ng bakas ng pagsisisi. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang raw na pighati sa mga mata ni Maribel. Isang pighati na tanging isang tunay na ina lamang ang makakaramdam. Kailangan ng donor, ang mahinang sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang anino na lamang. Rare ang blood type ni Angelo. Hindi match si Selena at hindi rin ako match dahil sa aking kondisyon sa atay. Aurora, kailangan natin ng paraan. Nagkatinginan ang mga nurse at doktor. Sa sandaling iyon, lumapit si Maribel sa harap ng medikal na pangkat. Ang kanyang anyo ay puno ng determinasyon. Ang kanyang takot ay tila naglaho at napalitan ng isang banal na tungkulin. Kunin niyo ang dugo ko. Matatag na pahayag ni Maribel. Ako ang ina niya. Ako ang nagbigay sa kanya ng buhay sa loob ng malamig na selda. Alam kong match kami dahil ang dugo niya ay nagmula sa bawat patak ng aking pagdurusa. Nanahimik ang lahat. Ang pagtatapat ni Maribel
ay tila isang pagsabog sa gitna ng silid. Napatingin si Ricardo sa kanyang asawa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Si Aurora naman ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Hindi malaman kung itatangi pa ang katotohanang matagal na nilang ibinaon sa limot. Matapos ang mabilis na pagsusuri, kinumpirma ng nurse na match nga ang dugo ni Maribel. Sa loob ng silid operasyon, habang nakahiga si Maribel sa tabi ng walang malay na katawan ni Angelo, naramdaman niya ang dahan-dahang pagdaloy ng kanyang buhay patungo sa kanyang anak. Ang maliliit na tubo na nag-uugnay sa kanila ay tila naging isang muling pagkabit ng pusod na pinutol ng karahasan. 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang inabot ni Maribel ang maliit na kamay ni Angelo. Ang kanyang noo ay idinampi niya sa noo ng bata. Sa gitna ng katahimikan ng silid, kung kailan ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor, bumulong si Maribel. "Laban, anak. Narito si nanay. Hindi kita iiwan. Ang dugo ko ay dadaloy sa iyo upang magbigay ng lakas. Gising na, Angelo. Marami pa tayong bulaklak na itatanim." Sa labas ng silid, nakatayo si Ricardo sa harap ng salamin. Pinapanood ang tagpong iyon. Isang luhang hindi niya napigilan ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy mula kay Maribel ay tila isang sampal sa kanyang muka. Isang paalala na ang babaeng itinapon niya ay siya pa ring tanging makakapagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiting tagumpay ng medisina, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Sa sandaling magising si Angelo at makita ang dalawang babaeng nag-aagawan sa titulong ina, kaninong pag-ibig ang kanyang kikilalanin at hanggang kailan kayang itago ng pamilya De La Vega, ang lihim na ngayon ay dahan-dahan nang kumakawala sa bawat pintig ng puso ng bata. Hindi sapat na nagbigay ka ng dugo para maging bahagi ka ng pamilyang ito muli, Maribel. Isang aksidente lang ang nangyari at huwag mong isipin na ang dugong yan ang magbubura sa dumi ng iyong nakaraan. Ang boses ni Selena ay pumalahaw sa loob ng pribadong silid ni Angelo. Matinis at puno ng desperasyon. Sa labas ng bintana, ang langit ay unti-unting nagbabago mula sa kulay kahel patungo sa madilim na asul. Tila ba nagbabadya ng isang panibagong unos. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig na ritmo ay ang mahinang ugong ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng bata at ang mabibigat na hininga ng mga taong naroroon. Maingat na inayos ni Maribel ang kumot ni Angelo. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumaan sa maliit na balikat ng anak. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap si Selena. Para sa kanya, ang babaeng ito ay isa na lamang ingay-yawangay na walang saysay. Ang kanyang buong atensyon ay nakapako sa mga pilik mata ni Angelo na nagsisimula ng gumalaw. "Ricardo, bakit hindi ka nagsasalita? Paalisin mo na ang babaeng yan. Baka kung ano pang lason ang ibulong niya sa anak ko." Muling sigaw ni Selena habang pilit na hinahablot ang braso ni Ricardo. Ngunit si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa dulo ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa magkadikit na kamay ni Maribel at Angelo. Ang bawat salita ni Selena ay tila mga bato na tumatama sa kanyang konsensya. Nakita niya ang sakripisyo ni Maribel, ang pamumutla ng mukha nito matapos ang pagsasali ng dugo, ang pagod na bakas sa mga mata nito, at ang wagas na pag-aalaga na hindi niya nakita kay Selena sa loob ng 5 taon. Dahan-dahang imulat ni Angelo ang kanyang mga mata. Ang kalituhan ay gumuhit sa kanyang mukha habang tinitingnan ang puting kisame ng ospital. Nang maramdaman niya ang init ng isang kamay na humahawak sa kanya, dahan-dahan siyang lumingon. "Mommy," ang mahinang tawag ni Angelo. Mabilis na lumapit si Selena, isang plastik na ngiti ang pilit na isinuot sa kanyang mukha. "Yes, baby. Mommy is here. Don't worry, safe ka na." Ngunit sa gulat ng lahat,
Dahan-dahang binawi ni Angelo ang kanyang maliit na kamay mula sa pagkakahawak ni Selena. Ang bata ay namutla at bahagyang nanginig. Ang takot ay mabilis na lumitaw sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa kabilang panig kung saan nakaupo si Maribel. "Beautiful lady, ikaw po ba yan?" Ang pabulong na tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ngumiti si Maribel, isang ngiting puno ng pait at tamis. "Oo, anak. Narito ako. Hindi ako aalis. Nanay." Ang pabulong na salitang lumabas sa mga labi ni Angelo ay tila isang pagsabog ng damdamin sa loob ng silid. Hindi ito ang tawag na itinuro sa kanya, kundi isang tawag na nanggaling sa kailaliman ng kanyang puso, sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat na ngayon ay muling nag-uugnay sa kanila. Napahagulgol si Maribel habang idinidikit ang kanyang pisngi sa kamay ng anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap sa loob ng 5 taon sa bilangguan ay tila nawala ng saysay. Ang pagkilala ng kanyang anak ay ang tanging hustisyang kailangan niya. Sa gitna ng madamdaming tagpong ito, bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad, may hawak na isang itim na folder at kasunod, ang isang lalaking nakayuko at tila takot na takot, ang dating security guard ng kumpanya na tumestigo laban kay Maribel noon. "Ricardo, sa tingin ko ay kailangan nating mag-usap sa labas." Ang boses ni Dante ay malamig at diretso. Nahanap na namin ang taong handang magsabi kung magkano ang ibinayad ni Selena para magtanim ng ebidensya sa vault ni Maribel. At may mga ulat din kami mula sa bangko tungkol sa mga lihim na transfer ng pera ni Selena patungo sa isang dummy account. Nanigas si Selena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapuputing pisngi ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Tumingin si Ricardo kay Selena. Ang galit na matagal niyang itinago ay unti-unting sumasabog. "Totoo ba ito, Selena?" Ang boses ni Ricardo ay mababa ngunit puno ng panganib. Nagsisinungaling sila. Gawa-gawa lang yan ng kriminal na yan." Ang depensa ni Selena, ngunit ang panginginig ng kanyang mga labi ay nagkanulo sa kanyang takot. Hindi na sumagot si Maribel. Habang ang gulo ay nagsisimulang sumiklab sa paligid niya, nanatili siyang nakatitig lamang kay Angelo. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ng bata, tila ba gumagawa ng isang invisible na kuta upang hindi marinig ng anak ang dumi ng mundong nasa paligid nila. Isang misteryosong susi ang biglang inabot ni Angelo kay Maribel mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang susing nahanap niya sa lihim na drawer ni Selena noong 1 linggo. Nalingid sa kaalaman ng lahat ay susi sa isang kahon na naglalaman ng tunay na kontrata ng kumpanya. "Para sa iyo po ito, nanay," bulong ni Angelo bago muling pumikit dahil sa pagod. Naiwan si Maribel na hawak ang susing iyon, habang sa labas ng silid ay narinig ang malakas na sigaw ng galit ni Ricardo at ang pagbagsak ng isang upuan. Ang tadhana na dati ay pabor sa kasamaan ay dahan-dahan nang bumabaliktad. Paano haharapin ni Maribel ang katotohanang ang kanyang kalayaan ay abot kamay na? Ngunit ang presyong dapat bayaran ay ang tuluyang pagguho ng pamilyang pinangarap niya para sa kanyang anak. Akala mo ba ay tapos na ang laban, Maribel? Tingnan mo ang paligid mo. Ang kinang ng mga diamante ko ay sapat na para bulagin ang lahat sa katotohanang bitbit mo. Dito sa mundong ito, ang may pera ang laging tama. Ang mga salitang yun ni Selena ay puno ng lason habang nakatayo siya sa gitna ng engranding ballroom ng Manila Hotel. Gabi iyon ng anibersaryo ng De La Vega Group of Companies at ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga makapangyarihang tao. Suot ang kanilang mga mamahaling barong at gown. Ang tunog ng mga kobyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tugtog ng violin ay tila isang koro ng tagumpay para kay Selena. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ang kanyang muka ay puno ng pagmamayabang. Tinitingnan si Maribel
na tila isang dumi sa kanyang harapan. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na ang Maribel na nakasuot ng apron at amoy lupa. Sa gabing ito, si Maribel ay tila isang apoy na naglalakad. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa pinakamahusay na sutla. Yakap ang kanyang katawan na ngayon ay puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang tanging hiyas na suot niya ay ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa hustisya. Ang ginto ay nasusubok sa apoy, Selena, at ang apoy na yon ay narito na sa harap mo. Ang boses ni Maribel ay kalmado, ngunit bawat salita ay tumatagos sa ingay ng ballroom. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa buffet table. Kinuha niya ang isang bote ng mamahaling wine. Sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa paligid nang mapansin ng mga bisita ang tensyon, dahan-dahang itinigil ni Maribel ang bote sa tapat ng sapatos ni Selena. Ang malamig at madilim na likido ay dahan-dahang dumanas mula sa bote. Bumuhos sa mapuputing balat ng sapatos ni Selena, gaya ng ginawa nito sa kanya noong siya ay isang hamak na tindera pa lamang. Ops! My hand slipped. Pang-uyam ni Maribel, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago pa man makasigaw si Selena, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago. Nawala ang mga larawan ng kumpanya at napalitan ng isang malabo ngunit malinaw na video. Doon, nakita ng lahat ang mukha ni Selena habang abot-abot ang pera sa isang lalaki. Ang taong umamin na siya ang nagtanim ng ebidensya sa vault ni Maribel. Kasunod nito ay ang boses ni Selena, malinaw na maririnig. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng kulungan. At ang lason, ituloy mo lang ang paglagay sa vitamins niya hanggang sa mabaog siya ng tuluyan. Isang sama-samang pagsinghap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Napatingin si Ricardo sa screen. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang lumalayo kay Selena. Selena, anong ibig sabihin nito? Ang paos na tanong ni Ricardo. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang 5 pulis. Kasunod si Attorney Dante. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng kamatayan para sa karangyaan ni Selena. Selena de la Vega, you are under arrest for frustrated murder, falsification of documents and child abuse. Pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Sa takot na madamay, biglang lumapit si Doña Aurora at itinulak si Selena patungo sa mga pulis. Wala akong kinalaman dito. Siya ang nagplano ng lahat. Ricardo, anak, maniwala ka. Niloko rin ako ng babaeng ito. Ang pagtalikod ni Aurora ay tila isang huling-huling pako sa kabaong ni Selena. Habang kinaladkad si Selena palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa distansya. Naiwan ang katahimikan na punong-puno ng kahihiyan para sa mga De La Vega. Dahan-dahang lumingon si Maribel kay Ricardo. Nakita niya ang isang lalaking wasak. Isang lalaking ngayon lamang nagising sa isang mahabang bangungot na siya rin ang gumawa. Sa gitna ng ballroom, sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, si Ricardo ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay tila isang pagsuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghagulgol habang nakatingin sa laylayan ng pulang gown ni Maribel. Maribel, patawarin mo ako. Anong ginawa ko sa atin? Anong ginawa ko sa anak natin? Ang pabulong na pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang noo ay halos dumiit na sa sahig habang pilit na inaabot ang kamay ng kanyang dating asawa. Nanatiling nakatayo si Maribel. Tinitingnan ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pagod at isang uri ng kalayaang
hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Nasaan na nga ba ang bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Selena mula sa kumpanya at sapat ba ang pagluhod na ito para mabura ang 5 taon ng pagdurusa sa loob ng isang madilim na selda? Hindi na babayaran ng isang patawad ang 5 taon na ninakaw mo sa akin, Ricardo. Ang bawat luhang pumatak sa semento ng selda ay hindi mabubura ng iyong pagluhod. Ang boses ni Maribel ay hindi galit. Hindi rin ito puno ng puot. Ito ay isang uri ng boses na mas nakakatakot. Malamig, matatag, at walang bakas ng kahit anong emosyon. Nakatayo siya sa labas ng malaking gate ng Mansyong de la Vega. Hawak ang isang itim na payong habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa paligid. Ang langit ay tila nakikigaya sa eksena nung gabing itinapon siya rito. Ngunit ngayon, ang tadhana ay may ibang plano. Si Ricardo ay nasa harap niya. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mamahaling barong ay nakadikit na sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid, naghihintay si Angelo. Ang bata ay ligtas na at sa tulong ni Dante, ang legal na kustodiya ay formal nang naibalik kay Maribel. Ang bawat pirma sa dokumentong iyon ay tila pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito. Maribel, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para kay Angelo, para sa atin. Ang pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at pagsisisi. Nagkamali ako. Nabulag ako. Pero ngayong wala na si Selena, maaari na nating buuin muli ang pamilya natin. Ibabalik ko ang lahat sa iyo. Ang bahay na ito, ang kumpanya, ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang kanyang payong ng bahagya upang mas masulyapan ang mukha ng lalaki. Nakita niya ang isang taong wasak, isang taong nawalan ng direksyon. Ngunit sa likod ng awa na naramdaman niya bilang isang tao, ay ang alaala ng lamig ng bakal na posas at ang amoy ng luma at maruming selda. Ang pamilyang sinasabi mo ay namatay na noong gabing hinayaan mong kaladkarin ako ng mga pulis sa harap ni Selena. Ang tugon ni Maribel habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang lumang litrato, ang tanging litrato nila ni Ricardo na itinago niya sa loob ng 5 taon. Ang litrato ay kupas na at may mga bakas ng tupi. Kinuha ni Maribel ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong nito at ang paglitaw ng maliit na apoy ay tila isang huling hudyat. Pinanood ni Ricardo ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa kanilang mga nakangiting mukha sa litrato. Ang abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin at nahulog sa basang kalsada, humahalo sa putik at agos ng tubig ulan. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati, Ricardo. Ang Maribel na minahal mo at pinangakuan mo ng habang buhay ay matagal na ring namatay sa loob ng bilangguan. Pagpapatuloy ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Ricardo na ngayon ay puno ng luha. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ngayon ay isang ina na ang tanging layunin ay protektahan ang kanyang anak mula sa mga taong tulad mo. Pero kailangan ako ni Angelo. Ako ang ama niya. Hiyaw ni Ricardo, isang huling desperadong pagtatangka na gamitin ng bata bilang sandata. Ang ama ay isang protektor mo, Ricardo, hindi isang taga-usig. Malamig na sagot ni Maribel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang katotohanan. Malalaman niya kung sino ang kanyang ama. Pero malalaman din niya ang bawat hapdi na tiniis ng kanyang ina dahil sa kawalan mo ng paninindigan. Tumalikod na si Maribel at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsa ng kalayaan. Bago siya pumasok sa loob, lumingon siyang muli sa mansyon na dati niyang itinuring na paraiso. Ngunit ngayon ay isa na lamang malaking kabaong ng mga pangarap na naudlot. Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Angelo ang kanyang ina. Ang init ng katawan ng bata ay tila isang balabal
na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pinanood nila mula sa bintana ang anino ni Ricardo na unti-unting lumiliit habang lumalayo ang sasakyan. Isang lalaking naiwan sa gitna ng unos, bitbit ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa isang bagong simula, isang mahiwagang folder ang iniabot ni Dante kay Maribel. Isang dokumento na hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa isang lihim na ari-arian na iniwan ng kanyang sariling ama na matagal na niyang hindi nakikita. Anong lihim ang nakapaloob sa dokumentong ito? At handa na nga ba si Maribel na harapin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na mas malalim pa sa sugat na iniwan ni Ricardo? Ang bawat hakbang sa lupang ito ay tila paglubog sa sarili kong libingan, Itay. Nawala ang lahat. Ang yaman, ang dangal, at ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Ang tinig ni Ricardo ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan habang nakaluhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang sementeryo ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang kalasakas ng mga tuyong dahon na itinatangoy ng hangin. Wala na ang mga bodyguard na dati ay nakapaligid sa kanya. Wala na ang marangyang sasakyan at wala na ang kinang ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang suot na polo ay kupas na at may mantsa ng alikabok. Isang malayo at masakit na imahe mula sa dating tagapagmana ng De La Vega Group. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng puntod. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang pagsisisi ay tila isang dambuhalang lason na unti-unting kumakain sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat sandali na pinagtabuyan niya si Maribel. Ang bawat pagkakataon na pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Selena sa halip na sa katapatan ng kanyang asawa. Samantala, sa loob ng pader ng Correctional Institute for Women, ang mismong lugar kung saan nagdusa si Maribel, ay naroon na ngayon si Selena. Ang dati ay makinis at mapuputing balat nito ay puno na ng gasgas at pasa mula sa pakikipag-away sa ibang bilanggo. Nakaupo siya sa isang sulok ng madilim na selda. Ang kanyang mga mata ay dilat at tila nakakakita ng mga multo. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng mga salitang walang kahulugan, isang senyales na ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng kanyang sariling kasamaan. Ang tunog ng pagkalansing ng mga susi ng gwardiya ay tila isang nakakabaliw na paalala na ang kanyang mundong puno ng diamante ay nauwi sa isang malamig na rehas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang parke na malapit sa dagat, nakatayo si Maribel kasama si Dante. Pinapanood nila si Angelo na masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang kislap sa mga mata ng bata ay tila isang gamot na nagpapahilom sa huling bahagi ng sugat ni Maribel. Napansin ni Maribel ang isang pamilyar na bulto sa malayo. Nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nara, si Ricardo. Hindi ito lumalapit. Nananatili lamang sa distansya. Tila ba natatakot na ang kanyang anino ay muling magdala ng dilim sa buhay ng mag-ina. Ang kanyang anyo ay puno ng hapis at pangungulila. Dahan-dahang lumapit si Angelo sa bench kung saan malapit si Ricardo. Nakita ng bata ang lalaking dati niyang tinawag na ama. Sa halip na takot, isang malalim na pag-unawa ang rumesponde sa puso ng bata. Pinulot ni Angelo ang isang dilaw na bulaklak mula sa damuhan at dahan-dahang inilapag ito sa dulo ng bench bago muling tumakbo patungo kay Maribel. Para sa kanya po yun, nanay, sabi ni Angelo nang makabalik siya sa tabi ni Maribel. Sabi niyo po, ang pagpapatawad ay parang bulaklak. Mabango, pero kailangang iwanan para lumago. Tumingin si Maribel kay Ricardo. Isang huling tango ang ibinigay niya. Isang senyales ng pagpapaalam sa sakit, sa puot at sa nakaraan. Hindi siya babalik. Hindi niya muling bubuksan ang pintuan ng kanyang puso para sa lalaking sumira dito. Ngunit ibinibigay na niya ang kapayapaan na kailangan nito para mabuhay sa gitna ng kanyang pag-iisa. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang bulaklak, ang kanyang mga luha,
ay malayang pumatak sa mga talulot nito. Ang bawat patak ay tila isang pag-amin na ang kanyang parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay araw-araw na alam niyang ang kanyang langit ay abot tanaw niya, ngunit kailanman ay hindi na niya muling mahahawakan. Habang naglalakad palayo sina Maribel, Angelo at Dante patungo sa lumulubog na araw, ang tunog ng hampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang awit ng paglaya. Ang bawat hakbang ni Maribel sa buhanginan ay hindi na mabigat. Ang kanyang anino ay hindi na nakakadena sa rehas ng nakaraan, kundi malayang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng bagong bukas. Ang lahat ng utang ay nabayaran na at ang bawat sugat ay naging isang peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sa huling sulyap ni Maribel sa dagat, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang mahanap ang sarili sa gitna ng pagkawasak at muling mabuhay ng may dangal. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga bulaklak sa munting hardin ni Maribel. Hindi na ito ang hardin ng mga De La Vega na puno ng mga tinik ng kasinungalingan at pait. Ang bawat rosas, liryo at dahlia na nakatanim sa paligid ng kanyang bagong tahanan ay tila mga saksi sa isang himalang nagmula sa pagkawasak. Ang hangin ay hindi na amoy usok o bakal ng rehas, kundi may samyo na ng bagong timplang kape at ang malinis na amoy ng lupang katatapos lang madilig. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Maribel sa isang kahoy na tila tumba-tumba. Pinapanood si Angelo na abala sa pagguhit sa isang maliit na lamesa. Ang bawat kumpas ng kamay ng bata ay puno ng sigla, isang kislap ng buhay na minsan ay muntik nang mamatay sa dilim ng kawalang katarungan. Napangiti si Maribel habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang sariling mga palad. Ang mga kalyo na nakuha niya mula sa 5 taon sa loob ng selda ay naroon pa rin, ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Para sa kanya, ang mga ito ay mga medalya ng kanyang katatagan, mga marka ng isang inang hindi sumuko sa hamon ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Dante, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng seguridad nang hindi humihingi ng kapalit. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, ang kanilang ugnayan ay hindi minadali. Ito ay parang isang halamang dahan-dahang tumutubo, pinapatatag ng tiwala at pag-unawa. Malayo na ang narating ng iyong mga mata, Maribel, ang mahinang sabi ni Dante habang iniaabot ang tasa. Mula sa dilim ng rehas, patungo sa liwanag ng sarili mong hardin. Masaya ka na ba? Uminom si Maribel ng mainit na tsokolate, hinahayaang gumapang ang init nito sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ang pinakamahalagang yaman na nahanap ko, Dante. Ang bawat gabi na nakakatulog akong alam kong ligtas ang anak ko sa tabi ko, iyon ang aking tunay na tagumpay. Naitanong ni Dante ang tungkol sa huling balita kay Ricardo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Maribel. Ang galit na dati ay tila isang naglalagablab na apoy. Ay naging isang malamig na abo na lamang. Nabanggit ni Dante na si Ricardo ay tuluyan ng iniwan ng lungsod at naninirahan na sa isang liblib na probinsya, nagtatrabaho sa isang maliit na bukid, malayo sa Rangya na dati ay nagpabulag sa kanya. Si Selena naman ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng sariling mga anino. Pinatawad mo na ba sila? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan, ang makahulugang tugon ni Maribel. Ang pagdadala ng puot ay parang paghawak ng mainit na uling na ikaw rin ang napapaso. Binitawan ko na ang uling na yon, Dante. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang Maribel na mas matatag, mas matalino, at mas marunong magmahal
sa tamang paraan. Tumayo si Angelo at tumakbo patungo sa kanila, bitbit ang kanyang ginuhit na larawan. Doon, makikita ang tatlong tao sa ilalim ng isang malaking bahaghari, isang bata, isang babae, at isang lalaking nakasalamin. Ipinakita ng bata ang larawan ng may malaking ngiti. At sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang kwento ni Maribel ay hindi lamang kwento ng isang biktima na naging victorious. Ito ay isang paalala sa lahat ng mga kababaihang nakikinig na ang bawat unos sa buhay ay may katapusan. Ang rehas ay maaaring kumulong sa katawan, ngunit kailanman ay hindi nito kayang gapusin ang kaluluwang marunong lumaban. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa kakayahan mong tumayo muli, punasan ang iyong mga luha at magsimulang muli ng may dangal. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid at napapalitan ng kislap ng mga bituin, ang huling tunog na maririnig sa maliit na tahanan ni Maribel ay ang malambing na himig ng kanyang paghehele kay Angelo. Isang awit ng paglaya, isang himig ng pag-asa, at isang pangakong hinding-hindi na muling may luluhang Maribel sa gitna ng ulan.